paawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw rin iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa ababong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Panginoon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, paluguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo, sapagat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, parang kailan lang, mahal na araw. Ngayon, Adbyento na. At kapistahan na po natin. Kailan pong noong isang linggo, pinagdiwang natin ang Kristong Hari, ang simula at katapusan ng ating kalendaryo bilang mga Kristiyano. Ngayon po mga kapatid, nagsisimula tayo doon sa bagong yugto ng ating pong panahon. Mga kapatid, sa unang pagbasa, narinig po natin na may mga alalahanin ang mga Israelita. Pag binabalikan nila yung kanilang mga hari, binabalikan nila yung kanilang mga pinuno noong araw, puro palpak. Puro palpak. Merong isang si Haring David. Yun ang pinakadakilang hari nila. Pero for the most part, ang mga Israelita, hindi naging maganda ang experience sa kanilang hari and with themselves. Hindi sila naging tapat sa Diyos, hindi rin sila naging mabuti sa isa't isa. And as we reflect upon those readings, mga kapatid, parang tayo rin ganun. Ito bang naging nakaraang taon na ito ay okay sa atin? Generally okay. Kasi nandito pa tayong lahat Pero paano naman yung mga kapatid, yung mga nangyaring sakuna, kung babalikan natin yung nakaraang taon? Ilang bagyo ang dumaan sa atin na sunod-sunod, parang beauty pageant, sunod-sunod silang nagdaraan sa Pilipinas. Ilang sakuna ang nangyari sa mundo. Ilang mga pangyayari sa buhay at personal na buhay natin ang hindi naging maganda. Marami. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, tayo po'y inaanyayahan ng inang simbahan na hindi lamang magbalik tanaw doon sa mga bagay na hindi maganda, kung hindi to look forward to something great and something beautiful that the Lord has in store for us.
Ilang taon na po yung napagdaanan niyo? Of course, relative yan. Iba-iba tayo ng edad eh. Pero ilang pagsubok na yung dinaras ninyo, pero nandito pa kayo. Ilang sakit na yung dumapo sa atin, pero nandito pa tayo. Ilang problema na ang dumating sa buhay natin, nalalagpasan natin, nandito pa tayo. That is why we are urged by the church to begin in hope. Magsimula ng may pag-asa. Ang isa sa mga bagay na pinakamasaklap na pwedeng mawala sa isang tao ay pag-asa. Ano yung pag-asa? What is hope? You hope for the best. You look forward to the things that will happen na okay. Sa kabila ng mga nangyayari sa iyo, magiging okay din ang lahat. Hindi ba sinasabi natin yun sa bawat isa? Magiging okay din ang lahat. Malalagpusan mo rin yan. Yan dadaan lang sa buhay mo. Ngayon po mga kapatid, pinasisimula natin ang unang linggo ng Adbyento, pag-asa ang mensahe na ibinibigay sa atin. At hindi lamang pag-asa na kasama si Kristo. Kung pinilagpasan mo ang mga problema at ang mga suliranin sa buhay mo in these past years na feeling mo ikaw lang, hindi. The Lord is continuously guiding you in His providence. Kahit hindi mo siya nararamdaman, kahit feeling mo wala kang kasama, the Lord is still with you. Alam niyo po yung footprints in the sand, hindi ba merong kanta yan? Sino ba nakikinig dito sa 774? No? Meron yan. Kapag minsan maririnig ko, doon sa kanta na yon, doon daw sa mga masasayang bahagi ng buhay niya, 2 footprints yung nakikita niya. Kasabi nung kumakanta. Pero kapag may mga matitinding bagay na nangyayari sa buhay niya, isa lang yung nakikita niya. Tinanong niya yung Panginoon, bakit daw isa lang na paris ng paa yung nakikita niya doon sa buhangin? Pagka medyo okay, 2. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, doon sa awitin na iyon, yun yung mga panahon na karga-karga kita. Kaya isa lang ang nakikita mo. Itinataguyod tayo ng Diyos at patuloy tayong itinataguyod ng Diyos. Mga kapatid, ngayon po ang simula ng ating nobinaryo sa ating mahal na ina ng Immaculada Concepcion. Kanina po mga kapatid, bago magmisa, tinanggap po natin ang imahe na inililibot sa mga hermano mayor, yung dapit. Tinanggap po natin sa ating simbahan. Simbolo ng pag-anyaya natin sa mahal na Birhen sa atin pong mga sarili. Ngayong tayo nagsisimula ng bagong taon sa atin pong kalendaryo ng simbahan, nagsisimula tayo ng bago na namang mga challenges, inaanyayahan natin ang mahal na Birhen na samahan tayo at huwag tayong iwan. Mga kapatid, meron tayong pinaghahandaan. Ilang linggo ang Adbyento? Ilan? Ilan to? 4. Sasagot. Okay. 4 na linggo. Sa 4 na linggong ito, mga kapatid, tayo ay unti-unting ini-ease-in ng simbahan para makapaghanda sa pagdating ni Kristo sa araw ng kailan. Bakit parang napakatatamlay ninyo? Unang araw ng nobinaryo Diyos ko naman. Dapat tayo masagila. Gusto nyo bang wag na nga? Hinahanda tayo sa Pasko. Hindi naman pinapanganak si Kristo every year. Pinapanganak ba si Kristo every year? Hindi. Pero iba-iba ang pagtanggap natin sa Kanya at certain periods of our life. Sana ngayon mga kapatid, habang tayo naghahanda sa Adbyento, kung hindi pa natin tinatanggap ng lubusan ng ating Panginoon sa ating mga sarili, sa ating pong mga pagkatao, and let Him be involved personally in our lives, simulan natin ngayon. Kung sa tingin natin ay medyo naging nasa tabi lang si Kristo last year, unti-unti gamitin natin ang panahon ng Adbyento para makapaghanda, para maging isa na tayo sa Kanya. Ano po ang sabi ni St. Paul? It is not I, but Christ who lives in me.
Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, magkaroon nawa tayo ng mas matinding pag-asa at paghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay babasbasan natin ang atin pong Advent Tree. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naparito si Kristo upang tayo iligtas at nangako na babalik muli sa wakas ng panahon. Manalangin tayo na parating maging handa na tanggapin siya. Ang atin pong itutugon, halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Para sa simbahang magkakamanlalakbay sa pag-asa, upang may galak na panibigan nila ang pagsalubong sa Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Para sa mga nahihirapan dahil sa kapansanan at sa pagdapo ng AIDS, upang manatili ang kanilang pag-asa sa kabutihan ng Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Para sa lahat ng Kristiyano, upang ang pananalig sa pagbabalik ni Kristo ang magpatatag sa kanila, dumalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Para sa ating natitipon ngayon, upang makasalubong tayong may pag-asa sa Panginoong tiyak na darating, dumalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Para sa mga yumao, maging ganap nawa ang kanilang inaasahang pagharap kay Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siyang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siyang karunungan na nagturo at gumagabay sa amin. Siyang manunubos ng mga bansa. Amang maawain kami iyong basbasan habang aming sinisindihan ang kandila ng koronang ito. Ang korona at ang ilaw nito ay maging tanda nawa ng pangako ni Kristo na ihahatid sa amin ang kaligtasan. Hinihiling namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, ikaw ang liwanag ng mundo. Ang iyong aral at halimbawa ay patnubay sa paglalakbay sa buhay na ito. Liwanagan mo ang aming isipan at papag-alabin ang aming mga puso sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ngayon po ay papakilala po natin ang ating mga bagong lay minister. Narito po ang Pangulo ng mga lay minister, si Brother Joselito. Magandang gabi po sa lahat. Buong pitagang ko pong ipapakilala sa inyo ang ating mga bagong lay minister. Sila po ay 4 na sumailalim sa masugid na paghubog at seminar ng Diocese ng Malolos. Sila po ay ang makakatuwang ng mga paring magmimisa dito sa ating parokya at sa mga nasasakupang bisita. Sila po ay mangyari pong pumagitna sa harap, sila Brother Fernando Bautista. Pupunta po kayo sa gitna. Brother Marcelo de Guzman. Brother Peter Loren Aro. At si Brother Terence Nestor Macalinaw. Kumara po kayo sa bayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga bagong lay minister. Sila po ay naitalaga sa atin pong diocese bilang mga bagong tagapagdulot ng banal na komunyon. Maraming salamat po at sige po. Maraming salamat po at hiling po namin ang inyong patuloy na panalangin para sa aming mga lay minister, para sa aming mga gampanin. Salamat po. Salamat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos sa makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang mga hindi po makakaluhod ay manatiling nakatayo. Amang banal, nagpapasalamat kami sa iyong kadakilaan, karunungan at pagmamahal na nababakas sa lahat ng iyong kinapal. Nilikha mo ang tao na iyong kalarawan, ipinamahala mo sa kanyang sanlibutan upang pangasiwaan ang lahat ng nilikha mo bilang paglilingkod sa iyo. Nung ikaw ay talikdan ng tao sa pagsuway niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaang panaiga ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang naghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Mulit-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamamagitan ng mga propeta, tinuturuan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, gayon na lamang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya noong dumating ang panahon ng kaganapan, isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapagligtas. Nagatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo at pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Tumulad siya sa aming pamumuhay sa lahat ng bagay, maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga dukhay, pinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipiit, ipinahayag niya sila ay lalaya. Sa mga nahahapis, inihatid niya ang galak at tuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, nagpakasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupig niya ang kamatayan at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay, para sa aming tanan, isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang unang bunga ng handog mo sa mga sumasampalataya, upang sa pagbibigay kaganapan sa gawaing sinimula ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo naming pabanilinawa ng banal na Espiritu ang mga handog na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo sa pagdiriwang ng dakilang misteryong ito ng kanyang inihabilin sa amin bilang tipan na walang hanggan. Ama naming banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang ipinakita na mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Habang naghahapunan siya at ang mga alagad, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayong dinawan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ipinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya tinihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapatin mong sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo ang lahat ng pinatutungkulan namin sa paghahandog na ito. Ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Dennis, ang tanang mga obispo at buong kaparian, ang lahat ng naririto ngayon at ang buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas sa paghanap sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalatayang ikaw lamang nakakaalam. Amang maawain, loobin mong kaming mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos na ang mahal na Birheng Maria, ang mga apostol at lahat ng mga banal sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal, na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami nagpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yes, Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.